Mga lalaki sa buhay ni Catherine Bernardo na nakarelasyon na link at naging close sa kanya. Piolo Pascual. Pinag-usapan ng tungkol sa ugnayan ni Catherine Bernardo at Piolo Pascual noong 2024. Marami nga ang nagulat sa closeness na ipinakita nilang dalawa nang minsang magkasamang naispatan sa isang beach. Naisip tuloy ng mga netizens na baka si Catherine na ang bagong apple of the eye ng hunk actor noong panahong iyon. Subalit walang mali siya para sa kanilang dalawa ang magsama sa iisang lugar dahil naging magka-partner sila sa pagtatayo ng negosyo. Binuksan nila ang isang boutique resort sa El Nido, Palawan. Sila ngayon ang nagpapatakbo ng Isla Amara na ilang minuto lang ang layo mula sa Leo Beach. Sa katunayan, hindi nila alam kung matutuloy talaga ang pagiging mag-business partners nila dahil katuwaan lang ito noong una. Nang matanong kung paano ito nagsimula, sinabi ni Piolo na ang kanyang kaibigan kasama ang mga kaibigan ni Catherine ay inalok na bilhin ang hotel. Matapos ang ilang pag-uusap, sinimulan nilang ayusin ang nasabing lugar. Donnie Pangilinan. Naging hot topic naman noon ang isang pangyayari sa kasal ni na Robbie Domingo at Mikey Pineda. Kumalat kasi ang isang video habang nagsasaya at nagsasayaw si Catherine sa dance floor sa wedding reception ng bagong kasal. Usap-usapan na tila nakainom na noong mga oras na iyon ang aktres. Nakita kasi sa video na nilapitan siya ni Donnie at naaktuhan na mayroon itong ibinulong sa kanya matapos ang pagtapik sa braso. Ilang mga netizens naman ang nagsabing binakuran kaagad ni Donnie si Catherine dahil wala si Belle na kanyang ka-love team sa nasabing pagtitipon. Dahil dito minabuting magsalita ni Robbie at linawin ang issue. Sinabi niyang magkakaibigan silang lahat at natural lang na bantayan nila ang bawat isa. Malaki rin ang pasasalamat ni Robbie sa ginawa ng kanyang mga groomsmen na sina Darren at Donnie sa pag-aalaga nila sa kanilang mga guests. Nagsalita rin si Donnie at nilinaw na magkakaibigan sila sa showbiz at isa rito si Catherine. Ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho bilang groomsmen noong araw na iyon. Jericho Rosales. Naging usap-usapan naman ang tungkol kina Catherine at Jericho nang pareho silang makita sa birthday celebration ng kanilang mentor sa ABS-CBN, ang dating chairman emeritus ng Star Magic na si Johnny Manahan. Marami tuloy ang nagsimulang mag-ship sa dalawa at nagsabing pareho naman silang single, kaya walang masama kung makitang malapit sila sa isa't isa. Pero hindi lamang iyon ang lumabas na litrato kung saan magkasama sina Echo at Catherine. Nabaling bigla ang kanilang atensyon sa isang litrato na nagpakilig sa mga fans. Naipost kasi ng isang Facebook user ang litrato nito kasama sina Echo at Catherine na nakasabay niya sa pagja-jogging. Andoon din ang dating child star na isa na ring direktor ngayon na si John Manalo na pamangkin naman ni Echo. Doon naisip ng mga netizens na maaaring pagsamahin sa iisang proyekto sina Echo at Catherine dahil nakikitaan nila ang dalawa ng magandang chemistry. Masaya naman na ngayon si Echo sa piling ng current girlfriend na si Janine Gutierrez. Daniel Padilla. Taong 2011 nang simulang subukan ng management ng ABS-CBN na mag-eksperimento sa chemistry ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Pinagtambal sila sa youth series na Growing Up at nang makita nila na maaaring bumenta ang dalawa sa maraming tao, sinimulan silang bigyan ng mga projects as a love team. Hindi naman nabigo ang mga bosses dahil tinangkilik sila ng maraming tao sa loob at labas ng bansa. Ilang mga hit movies and series ang kanilang ginawa at tumagal ang kanilang love team sa loob ng 11 years. Ngunit sa kanilang pagsasama sa mahigit isang dekada, hindi akalain ng mga tao na ilang beses na rin pala silang nagkaroon ng problema. Mas lumabas ang tungkol dito nang tuluyan ng magkahiwalay ang Katniel bago matapos ang taong 2023. Nabalita ang tungkol sa di umano'y pag-cheat ni Daniel kay Catherine at involved ang ilang mga kilalang artista rito. Fast forward to 2025, marami pa rin ang umaasang magkakabalikan ang dalawa dahil ilang beses nang nabalita ang tungkol dito. Pero pawang mga fake news lamang ito. Base na rin sa mga pahaging ni Mommy Min Bernardo sa ilang interviews. Dominic Roque. June 2024 nang lumabas ang balita tungkol sa di umano'y panliligaw ni Dominic Roque kay Catherine Bernardo. Nagsimulang tanungin kung ano talaga ang relasyon nila noon
dahil sa litrato na lumabas sa social media na nakita silang magkasama. Hindi lamang isang beses na nakita ang dalawa, madalas din silang magkasama sa ilang mga lakad. Nakita rin ang litrato nilang dalawa sa mga social media post ni Dom habang sila ay nag-e-exercise. Subalit malapit na magkaibigan lamang ang dalawa na dati nang magkasama sa Nguya Squad na isang grupo ng mga showbiz friends. Matatandaan din na nakilala si Dom bilang forever third wheel ng Katniel dahil madalas siyang makitang kasama ng dalawa sa kanilang date nights at mapapansin na komportable sila kahit walang partner noon si Dom. Pero ngayon ay masaya na siya kasama ang current girlfriend na si Sue Ramirez na sa huling interview niya ay sinabing dating pa lang sila ni Dom. Alden Richards. Sa una pa lang na pagsasama ni na Alden at Catherine sa Hello Love Goodbye movie nila noong 2019, pansin na ng mga netizens na maganda ang chemistry nilang dalawa. Hindi nga sila nagkamali dahil naging box office movie of 2019 ang kanilang pinagsamahang pelikula. Katunayan na bitin ng mga Kat Den fans at humiling na magkaroon ito ng part 2. Pero hindi ito kaagad nangyari dahil sa pandemic. Subalit hindi naman akalain na matutupad ang paggawa nila ng sequel noong taong 2024. Ilang buwan matapos mabalita ang hiwalayan ng Katniel. Nakitang super close ang Kat Den sa isa't isa at inisip na baka doon na rin nagsisimulang manligaw si Alden sa aktres. Laging bitin ang pagsagot ng dalawa sa tanong kung ano ang tunay nilang estado, lalo na ng kanilang mga puso. Ngayong 2025, nabalita na tumigil na raw ng panliligaw si Alden kay Catherine, pero walang pahayag ang aktor dito. Very close pa rin na makikita ang relasyon nila lalo na noong magkasama sila sa Bench Body of Work fashion show. Mark Alcala. July 2024 naman ang mabalita ang tungkol sa di umano'y pagpaparamdam ng mayor ng Lucena City na si Mark Alcala kay Catherine. Sinabi ng isang source na nagpaparamdam daw ang politiko kay Catherine noon pa man, pero walang kumpirmasyon ang nakuha sa magkabilang kampo. Hanggang sa bigla na lamang itong pag-usapan nitong buwan ng March. At ayon sa inilabas na balita ni OG Diaz, ay November o December 2024 pa nang maging opisyal ang relasyon ni na Catherine at Mark. Hindi lang pinag-usapan ang tungkol dito noon dahil abala ang aktres sa pag-shoot ng Hello Love Again sa Canada. Hindi naman kinumpirma o dininay ni Mayor Mark ang tungkol dito nang minsang matanong ang reaksyon sa isyong naibalita. David Licauco. Ang kapuso actor ang latest na pinag-uusapan ngayon na nabighani sa kagandahan ni Catherine Bernardo. Nakita ang kakaibang titig nito sa katatapos pa lang na Bench Body of Work fashion show. Sa finale walk kasi ng mga modelo at celebrities na kasamang rumampa sa show, makikitang magkatabi sina Catherine at David sa kanilang pwesto sa unahan ng stage. Hindi naman maalis ang tingin ng mga nanonood sa kanilang dalawa at kapansin-pansin din ang mga sulyap ni David sa aktres. Pumiling tuloy ang mga fans ng proyekto para sa kanilang dalawa at nagsabing nakikita rin nila na may kakaibang chemistry na ilalabas ang dalawa kapag nagkatrabaho. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa listahan natin ngayon? Don't forget to type your comments below.